Hello mga guys, welcome back to my channel, Jess Automotive. Mga guys, nakuha na natin yung problema sa makina. Ngayon sa transmission naman tayo. Ito po yung tinap overhaul natin. Ngayon mga guys, sabi ng may-ari, Jess, nasa Pangasinan ako ngayon, baka pwede sabay muna yung transmission ko kasi nadidelay yung ship niya pagdating sa umaga. Ito mga guys, oh, nililinis natin ng chemical kasi sobrang itim. Kung pansin nyo po, oh, tapos mga guys, yung ATF niya, ito, hindi mo na malaman na ano, na ATF, parang langis na lang siya. Saka, yun sir, ay mga guys, kaya po ano ito, nadidelay minsan, yung ship niya, yung viscosity niya po, masyadong ano na, kung saan ubos na, yung vitamin niya, ubos na. Meron ng kung sa pagkain may nginunguya pero wala nang vitamin. Dito na naman tayo. Kaya yan mga guys, yun yung binawa natin. Ito yung ano niya, pinaka oil pan niya. Ito yung pinaka filter. Tapos filter, oil pan, valve body. Yan, tapos lagyan natin ng ano mga guys, kasi ang ATF po nito T4 type 4. Kailangan spread lang yung base para hindi magkaroon ng leak. Doon sa YouTube channel natin kasi mga guys, dito sa YouTube channel natin, yung unang upload natin dito, yung top overhaul, yung naghalo yung langis sa saka tubig. Ito po, napandara natin ng mga ilang araw, 3 araw. No-obserbahan natin, wala naman siya. Yan. Kasi po, ang unang naging problema nito, matakaw daw sa ano, sa tubig. Everyday nagdadagdag ng tubig, o kaya kung naglo-long drive, nag-overheat. Kaya mga guys, iwasan nyo po yung gano'n. Baka po mamaya mapuruan yung makina nyo. Baka hindi lang po top overhaul ang kailangan yan, baka change engine na o kaya general overhaul. Kaya kung napansin nyo po na umiinit na po yung makina nyo po, ipa-check nyo na po yung, ano, yung cooling system. Bakit? Pwedeng auxiliary fan, radiator fan mahina, pwede yung radiator nyo po madumi na. Doon muna po kayo kasi po mga guys, ang cooling system po, ang pinanggagalingan po niyan sa radiator po at saka sa radiator fan. Kung madumi yung radiator at yung fan po mahina na umikot o kaya hindi na siya umaandar, talagang overheat po niyan mga guys. Kaya yan, sinabi niya na, Kuya Jess, kung okay na yung makina, sabay mo yung ano, yung transmission. Kasi mga guys, ulitin natin, pagdating sa umaga sa cold start, ilang segundo bago pumasok yung drive. Normally kasi mga guys, kung matic po paglagay sa drive po, wala pang 1 seconds po yan, pasok na po yan. Ano? Yan, nilagay na yung pinaka strainer or filter. Mamaya mga guys, paglagay po nitong oil, ano, itong oil pan, nilalagay yung filter, salin tayo ng ano, ng ATF, road test na tayo. Ayan mga guys, nilalagay na yung ano, yung pinaka crankcase o kaya pinaka oil pan nya. Ngayon mga guys, balikan natin dito sa kanina yung nabanggit ko po sa cooling system. Di ba po sabi ko, pinanggagalingan ng cooling system po yung sa flow ng radiator, saka sa yung lamig, cooling system.
kung hindi po sa radiator fan, sa radiator, dagdag na natin mga guys yung thermostat. Kasi mga guys, kung yung thermostat po stuck out, yung dito, yan. Kasi po meron din po ano po niyan, kung sa tao may lifetime yung ano po niyan, meron ding hangganan bago mag 100,000 km o kaya yan, kung 80,000, kung may budget, palitan nyo na po niyan. Kasi po minsan kung hindi tayo gumagamit ng ano, ng coolant, puro na lang tayong tubig. Kasi minsan kasi may mga naririnig tayo na huwag ka na mag-coolant, kailangan tubig na lang yan, mineral mineral water o kaya distilled. Wag mga guys, kasi eto po nakadesenyo sa coolant, hindi lang po sa tubig. Bali mawawala po yung thermostat nyo po kung hindi nyo gagamitan ng coolant. Kaya yan mga guys, pasalin na lang natin yung ATF. Ang ATF nito mga guys, yung type 4 o kaya ano, WS, walang sukatan pero meron to. Yung WS mga guys, world standard. Okay, antayin na lang natin, magro-road test tayo nito mamaya. Kita-kita tayo sa kalsada. Ayan mga guys, umaandar na oh. Yung temperature natin nasa ano na rin, nasa normal na. Ngayon mga guys, naka-aircon na tayo, magro-road test na tayo kasi yun nga, top overhaul. Naglinis tayo ng strainer dun sa transmission. Ngayon mga guys, punta na natin yung ano, yung pinagro-road testan natin, yung mataas na porsyon. Ngayon mga guys, kung nakalusot tayo doon, akyat tayo ng 2 beses, masigurado ko na ano mga guys, wala nang problema. Kasi yung tarik na yon, yun siguro ang pinakamatarik na kalsada dito sa ano, rotation ko dito sa Antipolo. Yung FB housing papunta sa yan, kita-kita tayo doon mga guys. Doon natin i-road test. Kasi mga guys, dapat po yung temperature na yan, dapat yan, mapano tayo yan, mapalampas natin ng ano, ng kalahati para mapalabas natin yung problema. Kasi kung hindi natin mapalampas ng kalahati yan mga guys, ibig sabihin mga guys, andun pa rin yung problema. Kasi sabi ko nga po, nung nakaraan araw, rinotes natin to, pero wala tayong record dahil inoobserbahan natin yung ano, yung transmission. Nung ano na, nung tinanong ng boss, yung may-ari nito, ano Kuya Jess, kung sa'yo sasakyan? Kasi ang una lang tanong kung nagbawas ba yung ano, yung tubig. Sabi ko hindi naman. I-try ko ulit. Sabi niya sige, i-drain mo na yung ano, yung ATF, ilinis mo na yung strainer para isahan. Ayan mga guys, ulit-ulitin ko na wananalita ko. Road test tayo doon sa mataas na San Mateo. San Mateo po yun. Okay, ayan, atas na mga guys yan. Nagre-reklamo yung sensor, meron masyadong malapit yung ano natin, side by side natin, kaya away natin mga guys, para marikina, para makatungtong tayo ng San Mateo. Yun. Yun, parang yumabang yung makina mga guys. Punta tayo sa mataas na ano, doon natin ano to, doon natin pakitin yung temperature na yan. Yan. Saka mamaya mga guys, pagdating natin dito, pagbalik natin, i-check natin yung ano, yung langis, kung naghalo ba yung tubig at saka langis. Pero yung ano mga guys, yung last na ginawa natin dito, yung transmission, parang ano naman, may pinagbago. Kasi nung ano, nung dumating dito, nung ipaparada natin, nung ipapalitan natin ng paradahan, ipapalit ko sa mga ano, sa mga sasakyan, napansin ko po, mabagal ang respond ng drive. Tama yung sabi ni sir na ano, sa umaga yung cold start,
hindi aggressive yung transmission niya. Ayan mga guys, ito na tayo sa bandang ito mga guys, ano pa rin po ito, Marikina. Kasi sabi ko, ang uwi natin Marikina para makapunta ng San Mateo. Itong dinadaanan natin mga guys, matarik po ito. Kung ano po, matik po itong, itong gamit natin, gumagana ito mga guys, ano siya, kung aakyat ito, second gear, first gear. Hindi pwedeng ako yan. Sobrang tarik nito mga guys, tulay na to. Punta tayo sa tuktok. Ayan. Mayabang ngayon mga guys yung yung makina niya. Sama yung transmission. Pero binabanda natin guys yung temperature na yan. Dapat po yan mapanormal lang natin. Huwag lang natin mapakalahati. Kasi kung nakalahati natin yan mga guys, disgrasya, hindi na wala yung problema. Ito po, napakatid to. Yan mga guys, ang tarik po nito. Dapat mga guys yung temperature natin yung jeep na sarawan natin mga guys, engine brake ang gagawin yan po yan, nakatarsera. Ito naman sa atin po, dahil lumatik po ito, umakyat ng ng segunda. Yung temperature mga guys, normal pa rin. Akyat tayo ng mamaya mga guys, makita nyo yung yung tarik yung inakyat natin. Yan siya sabi ko mga guys, dito pa lang po nalalaman ko na kung may problema ang makina. Kasi po inakyat tayo ng ngayon dito tayo sa silong, check up natin yung makina niya, kung kumukulo ba yung radiator. Kasi ito mga guys, normal naman po yan, hindi lang alahati. Yan. Punta tayo sa silong lang tayo. Pasensya na po sa mga, kasi curve mga guys, ito curve kasi yan yung mataas kaya medyo alanganin yung hinantaan natin, baka masita tayo dito. Curve po ito mga guys, akyat. Kung L300 na umakyat doon, tignan nyo yung highest mga guys, pag akyat yan. Yan guys, mamaya yan, punta natin yung makina. Yan, wala naman. Ito, hindi naman kumukulo, naka level pa. Tapos ito, yun, wala nang hindi na nagkaroon kuneta. Normal na po yung niya, kulay niya, wala nang nagkaroon kuneta. Yan mga guys, sabi ko nga po, titignan natin yung taas na akyatin natin. Dito mga guys, dito ako nagpapalabas ng problema yung sa overheat. Halimbawa nito, tinak-overhaul natin, dapat malusutan niya po ito. Ayan ikot tayo. Pasensya na mamang driver, mamang guard. Doon mga guys, kita yung taas natin ito. Doon yung mga building sa harapan.
Mauwi ng Isabela mga guys kung walang ano po ito, walang kwenta po yung ano, yung jadi o kaya Santa Fe yung taas nito. Kasi sa napansin ko mga guys, kung uwi tayo ng probinsya, kung dala natin manual, ito po kasi mga guys, kung naka-seating capacity ka, hindi ka pwedeng umakyat ng ano, ng segunda, dapat primera. Ganito katarik dito. Ayan o. Tarik. Ito, ang tarik nito mga guys. Pero po, hindi ko mamakyat na siguro. Ulitin natin mga guys, hindi ko maakyat ng ano to, ng, kung manual yung dala natin, hindi natin maakyat ng segunda. Kung nakaano tayo, seating capacity, halimbawa yung dala natin dati na CRV, dapat obligado magsegunda ka. Yan, naka-hazard tayo. Yung temperature niya mga guys, okay na po yan. Lusot na tayo dyan. At yun nga, napatunayan natin na yung ginawa natin. Ayan, sabi ko, tsamba na naman tayo rito. Kukunin na naman natin yung ano, yung pitaka ni sir, yung may-ari nito. Sabi nga ni Mats Mechanic, kung nagpakita yung check engine nagpapakita daw yung ano, pitaka. Okay mga guys, ikat ko na po dito na tayo ano, magpapaalam. Iakyat ko na ng gusto at check din na natin yung ano, yung langis. Mamaya mag ano na lang po tayo, mag live na lang tayo sa Facebook natin, sa Jess Automotive din o kaya Jesse Lacar. Okay, yun ang Facebook, yun yung page natin mga guys. Hanggang dito na lang tayo mga guys. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.